Siguro wala lang talagang choice nga si Marcos Jr. Kaya pareho pa rin yung kanyang stand tungkol nga sa ICC, sa pag-imbestiga ng ICC sa Peking War on Drugs na itong si Duterte. Sabi dito, whether the Marcos administration will cooperate or not, ICC will continue to investigate. Yan po ay pahayag ni Senator Antonio Trillanes. Maraming resource person. Reliable ang kanyang mga source na itong si Senator Trillanes. So wala rin po tayong choice kundi maniwala. Dahil totoo yon, sa bandang huli talaga, mapapabilib ka na lang sa isang Trillanes sa kanyang mga binibitawang pahayag, pawang may katotohanan. Sa kabilang banda, yun nga, laging tinatanggi na itong si Marcos Jr. ang posibleng pakikipag-cooperate nga ng ating gobyerno sa ICC. Hindi daw talaga mangyayari yan. Pero yun nga, wala naman, wala naman sigurong masyadong epekto yan dahil sabi nga dito ni Trillanes, kahit anong gawin natin, kikilos at kikilos ang ICC. Gagawa at gagawa ng paraan ang ICC at yung investigasyon na nangyari dito sa Pilipinas, UC, ay mukhang hindi nga namalayan ng ating gobyerno na may malawakang investigasyon. Because, because they came here as private person. Kaya hindi dapat silang makipag-coordinate nga sa administrasyon ni Marcos Jr. Yun yun. Ito yun. 10 daw sila. Hindi natin talaga masasabi kung sino po yan. Kung sinasabi nila huwag mag-cooperate, teka muna, hindi naman ikaw yung makukulong. Alam nyo, ang ICC gagalaw at gagalaw yan, regardless kung hindi mag-cooperate ang ating gobyerno. Siguro naman ay alam to ng mga akusado na sina Digong, sina De La Rosa. Alam nila yan. Kaya nga, kabadong-kabado yung mga yan eh. Na kahit anong sabi na to si Marcos Jr. na hindi tayo makikipag-cooperate, I mean ang kanyang gobyerno or ang kanyang administrasyon, kahit anong pagbigay ng kasiguruhan na gano'n nga, naandyan pa rin yung pagiging uneasy, naandyan pa rin yung halatang halata na talagang kabado at natatakot, base na rin sa mga pahayag nga na si Bato de la Rosa at lalong-lalo na po si Digong dahil hindi na consistent yung kanyang mga sinasabi tungkol sa kaso nga niya na ito sa ICC. Kaya makikita natin na kinakabahan, may takot, may malaking takot, natural, 'di ba? Sabi nga ni Bato de la Rosa, mawawalan daw ng lolo yung kanyang mga apo. Hindi lang doon natatapos yung sitwasyon. Malaking kahihiyan din 'to at sigurado tayo na apektado rin yung mga ambisyon nga na si Bato de la Rosa na um, na wag bitawan ang power, ang pwesto sa gobyerno. Ganun naman. Anyway, so eto, Trillanes admitted he is not privy to the individual responses ng mga polis na nakausap. So may mga kinausap, 10 daw yon, around 10. It's really up to them. Malamang magkukonsulta yan sa pamilya nila, sa abogado nila, at yun po ang kanilang gagawin kasi sila yung mapipirwisyo later on. So meron palang mga kinausap na ang ICC, most probably yung mga yon ay akusado, lalabas din na akusado kung hindi nga makipag-cooperate. Okay, involved sa kaso yung mga yan. So it would be best daw if the concerned parties would cooperate to avoid potential problems. So yan po ang ginagawa. Totoo madalas sabihin ni Marcos Jr. hindi makikipag-cooperate ang ating bansa. Yun lang. Paano kung sa bandang huli, matatapos ang termino ni Marcos Jr., sige, kung matagalan man ang pag-aresto kay Duterte, pero I doubt dahil yun nga, posible nga yung second quarter of this year, lalabas ang warrant of arrest at natural lamang na maaaresto na si Digong. Kung sinasabi nila na wag daw mag-cooperate, teka muna, hindi naman ikaw yung makukulong. Nga naman, napakaraming nagbibigay ng opinion. Mga taong nasa paligid na itong mga akusado na si Digong, si Bato de la Rosa, nagbibigay ng opinion.
At syempre nga kay Marcos Jr. na kailangan daw ay hindi makapag-cooperate dahil meron daw tayong justice system na gumagana at gano'n ang linyahan na itong mga sumusuporta kay Digong. Anyway, so yun ang masaklap na katotohanan dahil totoo na ito sabi niya, sino daw ba ang mai-issuehan ng red notice in the future? Ito bang spokesperson ng PNP? Di ba hindi? Ito bang taga DOJ? Sila ba ang magde-defend sa kanila sa ICC? Natural hindi. Kaya yung mga akusado ay dapat siguro mas mainam na makipag-cooperate na lang, isubmit ang sarili nila kung anumang investigation ang dapat gawin. Kaya itong mga announcement na huwag kayong mag-cooperate, sila yung nasasakdal eventually. Hindi naman sila masasave na itong mga nagsasalita ngayon. Kasi in a few years, wala na sila sa pwesto. Sinunod nila itong mga spokesman na ito, papaano ngayon? Sino ngayon ang maiipit? Common sense lang. So you see, ang maiipit talaga dito natural ay yung mga akusado. Sino nga uli ang main suspect niya? Diyos ko po. Alright, so mag-antay tayo kung ano yung magiging development na itong mga pasabog na ito ni Trillanes. 10, around 10 daw yung kinausap na ng ICC na nasa hanay ng PNP nga. At titignan natin, siguro, balikan lang natin, siguro talagang walang choice lang ito si Marcos Jr. At yun nga, manatili sa kanyang stand na hindi makikipag-cooperate sa ICC. Katulad nung haka-haka nga ng mga netizens. Baka kasi may alas na hawak itong si Digong laban kay Marcos Jr. So, kaya kung titignan niyo po, abay sunod-sunuran pa rin, tinotolerate pa rin itong si Marcos Jr. ang mga patutsada, ang mga akusasyon ni Digong sa kanya. Good luck!